Sasakyan, no? Nakalutang. Yung kita nyo ba? Yun. Guys, ito yung Labocaria. Ito yung palengke dito. Hey guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video ay wala tayong pasok. So, holiday dito sa Spain. Meron silang event. Les Mereces ba yung event nila? May okasyon, holiday dito, wala ka talagang pasok. Depende na lang sa employer o sa amo mo kung papapasukin ka. Pero, pagka pinapasok ka ng holiday, bayad yun. Dito pala sa tinitira namin, mas kilala siya sa tawag na mini tondo. Kasi mamaya malalaman nyo kung bakit tinawag siyang mini tondo. Nung una, hindi ko siya ma-appreciate kasi parang sabi ko, ay, ito na yung Spain. Pero, na-appreciate ko siya dahil malapit siya sa lahat. And ayun na nga, sabi ko sa inyo, kung gusto lang namin mamasyal, ilang walking distance lang yung mga bilihan, yung mga boutique. Ang dami, sobra, pati mga Filipino goods dito, andito lahat. Mini tondo tong lugar namin kasi makikita nyo naman. Ayan. Ikot mo, yun yung camera. Ayan. So, ayan po yung itsura na. Pinukupahan natin. Hindi pala iskinita dyan. Papasok dyan yung amin. Pero kilala itong lugar na to kasi ito nga yung sentro guys. So maraming Pilipino at saka iba't ibang lahi ang pumupunta dito para mamili at kapamasyal na rin. So kaliwat kanan yung bar. Makikita nyo mo naman, nakita mo yung mga, yung mga tindahan. Yan, kompleto yun. Kompleto, diba? Yan yung sinasabi ko. Dito. Sa skateboard center. Skateboard center. Your skateboard center. Ang dami kasi nag-skateboard dyan eh. Oh, marami nag-skateboard dito. Kasi, malapit sa mga university. Dali, yung skin ko, masusunog. Dito tayo sa ano. Wow. So, yung cameraman ko yung part. So, guys, kilalang lugar to. Ano ko nung tawag? University yan. De Barcelona. Pilipina yun. Ito guys, maraming estudyante lagi. Ayan. Umulan. Guys, maraming kaliwat kanan na kapihan. Inuman lahat dito. Ay, mga skateboard center. Mga sabi ko maraming nag-skateboard tuwing hapon. Punta tayo sa Rabla. So yung Rabla guys, isa siya sa pinupuntahan ng mga turista dito sa Espanya. So tuwing hapon, maraming mga naglalakad na turista. So iba't ibang dahil kung makikita nyo. So di ba nakita nyo from sa inuupahan namin, malapit lang sa inuupahan namin kaya lang kami namamasyal. Universidad de Barcelona. So yung mga anak na napetisyon dito, dyan na nag-aaral ng mga kabayan natin. Yung mga anak nila, dyan na nag-aaral. So, hi guys! Nandito na tayo sa Rambla. Ikot mo lang. Kung makikita mo, makikita nyo sobrang daming tao. Ayan, yan, mga turista yung karamihan dyan. Oh, red light pa yan. So, ito yung Rambla. Ito yung pinaka-Rambla, yung mahabang lakaran. Yan, diretsong yan. Dulo. Mahaba to, guys. Saan tayo? Doon tayo. Sobrang daming tao ngayon kasi holiday. Magal di ba meron? Market, di ba? Ay, di pala. Sa time mag-sip sa kutukan. Souvenir. If ever gusto nyo. Yan, guys. Sabi gusto nyo mga paturista dito. Mga souvenir. Drive. Ayan yan. Tao Primark. Ang daming statwa. Diyan sa loob? Oo, statwa
na yung hindi pala statue, yung sinasayaw nila malalaking revolver. So guys, pasukin natin. Dahil nga may occasion dito, pinaparada nila to tuwing hapon. Ewan ko tawag yan, mga higante. Sinasayaw nila yan, guys. Si Lion King yan. Tsaka si ano, Beauty and the Beast. Ayun o, si ano. May kabayo. I didn't see Alberta. Anything Alberta, just Saskatchewan, BC. Grabe yung dragon. May dragon, may dele. Oo nga. Hello all. Ito yung mga sinasayaw nila sa house. Diba may ano? Gumagalaw yung mga yan? Oo, sinasayaw nila yan. May tao sa ilalim, makita mo yung butas na damit. Tapos makokontrol na kanila. Guys, ito yung Labocaria. Ito yung palengke dito. Oh, dito rin nag-shoot si Catherine Bernardo tsaka si Daniel Pan. Daming tao. Sa mga Pilipina yan, no? Everybody behind it? Yes, sir. Squid. Ay sa Taiwan, alam ko yung mga taga-Taiwan ng mga, ano yung mga nogat, ayan meron dito. Four? 4 pieces, 10 euro. Kaya natin? Kakain na tayo eh. Ayan yung puwet. Puwet. Teka lang. So guys, meron palang mga karni dito na dry na ang tawag nila puwet, diba? Natatawa pa ako na, pero yan. Yan. Isa sa delicacy ng Nauna pa ako sa'yo. so ganyan yung itsura ng puwet. Isa sa delicacy ng so mga Espanyol gusto dyan, tsaka yung ibang mga Pilipino. Pero kasi kami, ng partner ko, gusto mo ba yan? Okay. Ayoko dyan. Naman lasa. So guys, anong mall to, love? Ewan ko. So guys, isa to sa, pag nagpunta dito sa Spain, sa Barcelona, lalo na sa Rambla, isa to sa mga pinupuntahan ng mga turista. Ayan. May mall dyan guys, na kung saan nakapaligid lahat ng mga yate. At doon din mismo sa mall na pupuntahan natin ngayon, doon din pumaparada yung mga barko, dumadaong yung mga barko sa iba't ibang lugar. So yun yan. From here, makikita nyo may statwa. Hindi ko rin alam kung sino yan, pero pero for sure pala yung statwa yan. Ayan o. Ito nga. Ha? Ayun tawid. Dito. Dito. Ay, wala. May parada naman yata yun. September daw, diba? Mari Magnum. Ang ano naman.
shopping center dito is Marimagnum. Marimar. Ito. So, makikita nyo iba't ibang yate. May malaki, may maliit. From maliit to malaki. So, ayan. Isa sa pinaka-gusto ko dito sa mall na to, guys. Nakita nyo ba yung footbridge dyan? Ang sabi nila, every September or October, may piyesta. Ewan ko lang, hindi ko lang sure kung September yun. May piyesta ng mga yate dito, guys. So, pagandahan sila ng yate. Tapos, yan daw, footbridge na yan. Umaangat yan, naghihiwalay. Diyan dumadaan yung mga yate. Papunta dun sa parada. Tapos, sasakay ka ng yate. 90 minutes. So, 1.5 hour. Nakakayanhon kasing approach kahit sila sawa na kasi sila sa makakita ng mga Pilipino, kaya hindi lahat ina-approach na. Dito may dito. So guys, makikita nyo ito yung tabing dagat tree, tapos ayun yung mga iba't ibang yate na nakaparada yan. So isa din sa mga trabaho yan ng mga kabayan natin dito, nagpa-part-time sang maglinis ng yate. Oh. Picture tayo na sa lamin-lamin. Pull and bear, mango, Lacoste. Hindi, mag-video muna tayo. Ganda ng Marimagnum, oh. Nasaan tayo dyan? Hola! Picture? So guys, ito is ng mall. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ito na yung continuation ng vlog ko kanina. Hindi na ako nakapag-outro kasi nalobat yung aking phone. So, sasagot pala ako ng ilang katanungan na nabasa ko sa comment section. So, hindi ko na po matandaan kung sino kayo, pero may nagtanong sa akin dito, if ever daw ba na, na lilipat ka ng magko-cross country ka from other country dito sa Europe, ano daw po ba yung hahanapin or ano yung need na documents na ipapakita nyo sa airport or kahit sa bus. So, ang sagot ko po dyan guys, so hindi ko pa kasi na-experience yung bus, pero marami pong nagsasabi sa akin na kapag po bus yung transportation nyo, medyo mahigpit kasi marami pong, hindi marami, like actually hahanapin passport and yung TRC card, yung residence card mo dun sa bansang aalisan mo. Yun yung mga kadalasang hinahanap, tapos yung ticketing. Unlike sa airplane, so ang na-experience ko po is airplane. So ito talaga guys, ang hahanapin lang sa inyo pagdating sa airport, since na magko-cross country kayo dito sa Europe, mga kapatid, sa base sa experience ko, nakadalawang bansa na po ko from Hungary. So ayun guys, ang hinanap lang po sa amin is yung plane ticket at saka yung passport. Bali, yung plane ticket po kasi namin is online. So, nagbubuking po kami through mga online and then yun lang po yung hahanapin sa inyo. Kung may screenshot kayo sa phone nyo or mismo dun sa application na binilhan nyo ng ticket, yun lang po yung hahanapin. Iba-barcode lang yung scan lang yung barcode na nandun. Then, lalabas na po yung details nyo at saka yung dun sa airplane. Pagpasok nyo pa lang dun sa pag-check-in ng luggage and then yung passport. So, yun lang po yung hahanapin. Magiging mahirap lang siya or marami lang bubusisiin sa inyo kapag lumipad kayo papuntang iba. Pag lumabas na kayo sa bansang Europe at pumunta kayo sa ibang bansa, like for example, nagpunta kayo ng USA, Canada, yan, marami nang hanapin sa inyo kasi dadaan na kayo ng immigration. Araw, sasagutin ko pa yung ibang tanong dyan sa baba, pero sa ngayon yun lang muna. Again, see you again in my next vlog, and bye guys!